Good evening. Hello. Good evening po sa inyo sa ating pong mga kasama diyan po sa Pilipinas. Magandang gabi po dito po sa lahat ng mga nasa East Coast sa Amerika. Magandang umaga po sa inyo. So good evening sa inyo, umaga naman sa amin. So kami po ay humihiling na tayo po lahat ay magsama-sama sa ating pong pag-aaral sa gabi pong ito diyan po sa atin sa Pilipinas. At bago po kami magpakilala kung bakit po nabuo ang Revitalize Team Christ, mamaya po ay makikilala nyo po itong may mga pangalan naman sila. Pero ang iba po sa atin ay hindi na po, kami po ay hindi bago sa isa't isa. Kaya tayo po ngayon ay manalangin muna para po sa wisdom ng Panginoon. Kapagpala po naming Panginoon sa gabi pong ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong pag-iingat sa buong maghapon sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat o Diyos sapagkat kami ngayon ay walang-wala sa aming mga sarili. Wala po kaming karunungan. Kami po, Panginoon, ay mahina. Kami, Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo sapagkat gabi pong ito ay aming muling itataas at sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay ang aming Panginoon kung gaano kabuti, kung paano ang aming Diyos ay nagpo-provide ng lahat, kung paano ang aming Panginoon ay libreng ibinigay ang kanyang buhay para sa bawat isa. Marami pong salamat na buhay po kami sa lupang ito. At marami pong salamat, Panginoon, sa katiyakan, sa katalinuhan na sa aming pag-aaral, ang kapangyarihan, ang pakikisama ng inyong banal na Espiritu ang sumaamin. Marami pong salamat sa katubusan ng aming kasalanan sa cross ng Kalbaryo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Again, good evening po. So, ngayong gabi ito po yung ating first live sa atin at ang title po nito ay Buy Something Free. So mamaya po, ano po kaya yung bakit tayo bibili pero libre naman, Loy, no? So parang medyo contradict, bibili ka pero libre. Napakasarap nun. So ngayon pala, bago tayo mag-start sa aming po mga viewers, okay, good evening po sa inyo. Meron na po tayong mga comment dito. Galing po kay Ma'am Jeanette Fernando. Diyan po saan ba siya area? Mindoro. Mindoro kasi dalawa yung Mindoro natin. Sa Oxy. Oxy o San Jose? Oxy ba yun? San Jose, no? Occidental yan. Oxy. So, good evening sa iyo dyan. Pastor Ernel Kersulag, good evening din sa iyo sa Laguna. At si Brother Daniel, pinagsamang Daniel na Joseph, no? Diyan sa Abu Dhabi. So ngayon, bago tayo dumiretso sa ating lesson, sa ating pag-aaral, ay gusto ko munang tanungin yung ating pong mga kaibigan na narito, nakasama ko, si Jack, si Loy, at saka si Ellen. Ano yung nagudyok sa atin? Bakit natin ginawa ito? And we come up sa Revitalize in Christ as our ministry. Hindi lang po tayo, ano? Marami po tayong mga kasama na nanalangin para mabuo po ang grupo na ito. At ako, personally, Jack, nagpapasalamat ako sa Lifting Christ dahil kay Pastor Brian, hindi naman po siguro masamang sabihin yung kanyang pangalan dito kasi iisa yung ating mithiin, Pastor Brian. Of course naman. Yung ating pong mentor at sa lahat po ng mga miyembro ng ating Lifting Christ Ministry. Maganda po yung nasimulan natin kaya na-challenge po ang bawat isa na mabuhay muli sa ating Panginoon at patuloy na magpagamit sa Kanya. So ako po, talagang super blessed ako na natuto na lalong lumapit, magpasakop, magpagamit, hindi ng ating sarili, kundi ng ating Panginoon. Ikaw, Jack? Una sa lahat, binabati ko yung mga nakikinig, ang mga taga-Victoria Church at ang aking mga pamilya. Sila ngayon ay naka-online, ang tribo ng Bubiles, mga taga-Bicol. Marahay na banggi sa Endonga, boss. Tribo talaga. Tribo namin yan eh. Malaki yun mag-tribo. Okay, siguro pakilala tayo konti. Para na rin, para mas konting lang, saan tayo galing, kanino tayo galing pinanganak. Yes, ako una.
Yes, my name is Jack. Ako po ay ako'y pinanganak sa Bicol, lumaki sa Manila, tumanda sa Cavite, nakapangasawa sa Laguna. Ang hindi ko lang po alam kung saan ako mamamatay. Pero isang bagay lang po nakasiguro, kami maglilingkod sa Panginoon ng aking pamilya. Amen. Sarap na. Okay, muli po magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Lloyd Degit, ipinanganak sa Davao City, napunta sa Cavite, nakapag-asawa ng taga Bicol, kaya ngayon ako ay nasa Bicol. Marahay na banggi sa Indogabos sa lahat ng taga Bicol at saka sa ating mga kapatid sa Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan, sa akong mga relatives nga nagatanaw nining program Revitalize in Christ. Actually, blessing ito sa akin personally kasi hindi ko naman sinasabi na nawala ako sa Panginoon, pero yung track na sana susundan, kumbaga pupuntahan ko ay medyo masabi natin na nawala. Pero ng Panginoon kasi alam niyo po, ito ang nagising uli yung paglilingkod. We need to be revitalized. 'Di ba? Kailangan natin ma-energize. Hindi sa mundong ito kung hindi para kay Kristo. Kaya salamat at sa aking mga kasamahan na nabuo ang ministry na ito. Salamat sa Panginoon. Talagang pinagtagpo-tagpo tayo eh. Pinagsama-sama talaga tayo ng Panginoon. Si Ellen. Magandang po sa bawat ako po ay Ellen Compresto. Ano ni Kuya? Medyo mahina. Okay? Medyo mahina? Yan, okay na. Oh, okay. Okay na? So, ako po ay Bicolana naman. Bicol Power pala ito eh. Puro mga Bicolana si Kuya Jack, Bicolana si Kuya. Ako so, rin. nakapangatawa ng lola ko, Bicolana sa Legazpi, at saka ang father ko. Related pala tayo. So, first 16 years of my life, dito ako sa Bicol. Tapos last 16 years so far ay sa Cavite. So, yun naman ang aking background. Yan ang background mo? Okay Talagang talaga napaka-exit. So, ngayon po sa lahat po, sa ating po mga tagapakinig, nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Talagang we come up po na marami kasing mga nagko-question na sabi niya, Kuya Art, Pastor Art, parang masarap din na kung yung ating lesson sa gabi-gabi, Kasi nga nakikita po natin, napapanood po natin na ang Lifting Christ, Bible po ang pinag-uusapan at napakasarap po na pag-aralan dahil ang patuloy na iniaangat po natin ng Panginoon. Then napakabuti ng Panginoon na gamitin ng bawat isa na ngayon po para magkaroon po tayo din ng idea kung ano po yung pag-uusapan natin dito na ang talaga pong ang ating pong itatopic dito ay yung ating pong mga lessons from the Bible at kung paano ito mapapagaan at patuloy na mapag-aaralan natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya may kita nyo po yung title, kung familiar po kayo, ay napakaganda po nito. Pag-aralan po natin sama-sama sa gabi pong ito at tayo po ay tutuloy na and nagpapasalamat po tayo at tayo po ngayon ay pinagpala sa unang gabi natin. At kung meron po kayong mga prayer requests, nakalimutan ko yung ating yung ating banner, Hindi So, kung may mga prayer requests po kayo, meron po kayong gustong maidalangin po namin after po nitong ating so ilagay lang po natin dito mga kaibigan po namin. So, muli, ito po ang ating pong grupo. Isama niyo po kami sa panalangin habang tayo po ay nag-aaral. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong leksyon.
Aloy? Pa-unmute? Unmute mo na, Art. Okay. So, ngayong gabi po ang nakafocus ang ating pag-aaral sa Isaiah chapter 55. Then we will be reading, siguro muna, babasahin natin ang mga verses 1 to 7 and this will be the focus of our study tonight. So, babasahin ko po ang verse 1 and 2. Then 3 and 4 si Jack. Then 5 to 7 ay si Art. Okay po? So sa verse 1, "Oh, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that had no money, come ye buy and eat. Ye come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfied not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness." Wow. Verse 3, "Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Behold, I have given him a witness to the people, a leader and commander to the people." New King James Version, samahan niyo po kami, aming pong mga kaibigan, verses 5 to 7. "Surely you shall call a nation you do not know, and nations who do not know you shall run to you because of the Lord, your God, and the Holy One of Israel, for he has glorified you. Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have a mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon." Amen. So, go back to this text, mga kapatid, yung verse 1, medyo makikita natin, Art, itong parang may contradiction, Paano tayo makakabili na wala naman tayong pera, ha? Kapag paano natin bibili ng isang bagay na libre? Sa title ng ating study ngayon is buy something free. Ano ba talaga ang tinutukoy dito? Bakit sinabi ito ni Isaiah at para kanino ang ang paanyayang ito, mga kapatid? Dito sa verse 1, how can we buy something which is free? Paano natin bibilhin ang isang bagay na libre? So, ano ba, Art, ang pinapatukulan dito sa talatang ito? Okay, Sister Cathy Garte, tayo po ay nakapokus sa Isaiah chapter 55 po, verses 1 to 7. So, good evening po. Marami pong salamat. So, dito po sa verse 1 ay napakaganda na appeal ni Prophet Isaiah. Ang sabi niya, kumbaga parang behold, and sabi niya dito kasi sa ginamit niya na talagang tinatawag niya yung attention. Parang ngayon, parang talagang ginagamit tayo ng Panginoon na isigaw, no? Ano ba yung dapat nating isigaw? Kaya ang sarap pagka ikaw ay sumisigaw, tapos sumigaw ka pa sa palengke. Tapos ang dami nagbebenta. Pag ako sumigaw, yung tinda ko, sabihin ko, free! Ano kaya ang gagawin nila? Magsalapitan sila. Maglalapitan sila, lalo na pagka parehas din naman ang quality, parehas din yung benta sa kabila. So ang gagawin nila, talagang sila ay pupunta rito. Sayang, kung nandito si Janet, talagang sasabihin ko, isigaw mo kaya na ngayong araw na ito ay libre lahat sa tindahan mo kasi meron siyang tindahan, So lahat sila ay lilingon at kanilang maririnig kung ano yon. Kasi dito, ang talagang sinasabi nito ni Propeta Isaiah, napakaganda kasi kung kapanahunan ng bayang Israel, mga kaibigan po namin, ay talagang ang Panginoon, ayun nga, gumagamit talaga siya ng mga prophets, kings, para lang ipakita yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ito naman, this is the gospel note, ito yung a short
Pero yung appeal, kasi lagi tayo nag-a-appeal, pero si dito sa 55, kasi ito ay invitation kung paano magkaroon ng abundant life. Pero sa first one ay napakaganda ng kanyang appeal, kasi tayo minsan nag-a-appeal tayo sa huli. Yan na, okay na si Ellen. Okay? Ellen? Kanina pa. Hindi, kasi kanina naka-stay ka. So, dito, ang sabi niya, everyone who thirsts. So, come to the waters is an invitation, mga kapatid. Ito po ay invitation, kagaya po ng inyong mga lingkod, na nag-i-invite po kami to tune in para po mapag-aralan natin. At napakaganda na hindi lang pala to sa kapanahon na natin, Jack, nangyayari na sumisigaw tayo, nangangaral tayo. At ano ba yung pinapangaral? Ano ba yung invitation na to? Para saan ba to? Kasi nga, ang sabi doon ay everyone who thirsts, come to the waters. Kasi ang tao, Loy, tayong mga tao, hanggat hindi tayo nauuhaw, hanggat hindi natin kailangan si Christ, hanggat meron pa tayong naiiwan, hanggat may parang tubig pa na naka-reserve, ayaw nating lumapit sa panawagan ng Diyos. Parang ayaw pa natin yung tubig na yon. Kaya sabi ni Brother Joshimer, free pero dapat bilhin nyo muna. Sabi din sa first one, yung pwede lang bumili is yung mga nauuhaw na walang pera. Amen. Sige, yun yung aking sa verse 1. So, ito mga kapatid, sa first one is, basically, ito po ay tumutukoy sa yung pag-ibig ng Diyos sa tao, yung ino-offer niya na kaligtasan. So, iyang sinasabi nga doon na kailangan maramdaman natin na tayo ay nauuhaw, kailangan maranasan natin na tayo ay nagugutom para, kumbaga, tanggapin natin yung paanyaya. The same as from mga kapatid sa spiritual life natin. Napakahalaga na maintindihan natin na yung bang lagi tayong nauuhaw at layo tayong nagugutom sa ating Panginoon. Remember, ang sabi ng Panginoon na sabi niya, ako ang tubig ng buhay. Di ba? Naalala niyo yung kwento doon mga kapatid sa Samaritan woman at the well. Yung woman at the well, di ba? Yung sinabi ng Panginoon, sabi niya, kapag ikaw ay iinom sa tubig na ibibigay ko sa iyo, kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Then later on, na-realize niya na, ito pala yung Misaya. Kaya nga pagkadaka mga kapatid, nung naramdaman niya na yung Misaya, kahit tanghaling tapat, pumunta siya doon sa city at sinabi niya na, nakita ko yung Misaya. Christ is the bread of life. So, lahat tayo nagugutom. Kailangan natin si Kristo, mga minamahal kong mga kapatid. Remember, ang sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that cometh from the mouth of God. So, dito natin makikita mga kapatid yung paanyaya sa atin na bawat isa sa atin, lalong-lalo sa panahon natin ngayon mga minamahal kong mga kapatid, God is calling us. It might be na matagal na tayong nananampalataya sa ating Panginoon, pero kailangan lagi natin maranasan yung pagkauhaw. Because the more na kailangan natin ang pagkauhaw sa ating Panginoon, the more na magsisikap tayo naging malapit sa Panginoon. And this text, mga minamahal kong mga kapatid, yung ino-offer ng Panginoon sa atin ay is a free. It's free, mga minamahal kong mga kapatid. Yung salvation, yung kaligtasan na ino-offer ng Panginoon sa atin ay libre. Kaya dito sa Isaiah mga kapatid, ipinakita ng Panginoong Diyos yung tunay na konsepto ng kaligtasan na hindi natin kailangan magsikap, hindi natin kailangan magpenitensya, hindi natin kailangan na pahirapan yung ating sarili para tayo maligtas. Ang sabi ng Panginoon, free. Loy, ang sabi dito, kaya pala ang linaw, ang sabi dito, and you who have no money. Hindi talaga kailangan ng pera na bilhin yung kaligtasan na yun, yung sinisigaw ni Prophet Isaiah at saka ng Panginoon, kasi talagang sumigaw ang Panginoon sa John 7:37, quoted
sa book of Isaiah, when Jesus came, no, na i-save tayo, Ellen, ang sabi niya sa John chapter 7:37, ang sabi niya, if anyone thirst, let him come to me and drink. So hindi tama yung sabi mo, Loy, na hindi talaga natin kailangan ng effort para bilhin yung kaligtasan na yun. Kasi napakasimple ng invitation ng Panginoon every day sa atin. Imagine mo, pagkagising, meron na nagbibigay ng salita niya. Sa kalagitnaan, pwede ka pa rin makapakinig ng salita ng Panginoon. Sa gabi, bago tayo matulog, talagang binibigay pa rin ng Panginoon. Every moment, every second sa buhay natin, they can simply bring ano yung kailangan lang gawin natin. Bukod, sabi ng Panginoon, pag nag-i-invite siya, yung trust, yung faith, yung faith ng tayo na manampalataya sa ating Panginoon. Kaya sinasabi dito, Art, sa Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace ye are saved through faith. Yung sinabi mo, Art, through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Sarap. And verse 9, not of works, lest any man should boast. Mm-hmm. So, grabe mga minamahal ko mga kapatid. Kuya Jack? Ayun nga. Sa ibang salin, ang sabi doon, no, kayong mga walang pera, sabi, without money and without a price. Sa kasaysayan ng bayang Israel, no, kasi sila ang hilig talaga nilang gumawa ng kasalanan. Sa araw-araw na kanilang kasama ang Diyos, patuloy pa rin silang nagdududa talaga. Hindi maiwasan sa buhay nila na sila ay magduda sa Panginoon, na sila ay may pagkukulang ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon, pero ang Diyos nandito pa rin siya. Kailanman hindi niya hinayaan ng Israel ay mamuhay na parang nagmamakaawa. Kaya ang sabi ng Diyos kaya ang panawagan ni Prophet Isaiah sa kanya, kayo'y magsiparito, kayong mga walang salapi, sapagkat ang Diyos ay nag-o-offer ng something na bagay na libre. Wala ka nang gagawin kundi tatanggapin mo na lamang. No? Libre na, libre. Sabi doon sa ibang salin ay walang presyo, walang halaga. Kaya doon sa verse 3, ang sabi doon doon sa verse 2, ang sabi doon ay bakit kayo nagugugol ng salapi sa hindi ninyo pagkain? Bakit gumagastos sa mga bagay na sa hindi pagkain? Sabi doon, at inyong mga gawa na hindi nabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at malulugod kayo sa katabaan. Ang Diyos patuloy na nagaya sa kanila. Nakita ng Diyos na ikay payat. No? Payat. Pero sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo'y aking papatabain. Biruin mo yon. Ang laking, pag ako makarinig na yon, no, kunyari, ako ay sa gantong kalagayan ko, ako'y payat. Pero pag may sabi sa akin, halika, punta tayo sa bahay namin, papakainin kita, papatabain kita, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Kung ako makakarinig noon, isang malaking kagalakan sa akin, no? Biruin mo yon, bibigyan niya ako ng pagkakataon na tumaba, libre. Ganun yung inaalok ng Diyos sa bayang Israel. Wala na kang gagawin kundi, lapit na lang kayo sa akin. Kung tayo magkapatuloy pa doon, no? Doon sa kasunod na verse, sa verse 3. Sa verse 3, binabanggit doon yung nabanggit yung kaawaan ni David, no? Dito isinalaysay yung mga, alam natin, si Haring David, siya ay naging lingkod ng Diyos. Pero dumating sa punto sa kanyang buhay, siya ay nagkasala. Pero bagaman siya nagkasala, ipinakita ng Diyos yung kahabagan kay David. Na bagaman siya ay makasalan, ipinakita ng Diyos na ikaw ay aking anak, na ikaw ay aking papatawarin sa kabila ng iyong pagkakamali. Ang Diyos ay patuloy pa rin na umaakay sa atin sa sinasabing pagpapatawad. Ang Diyos po ay nag-o-offer sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa buhay, na siya ay patuloy na ini-invite, no? Kaya ito'y libre. Kaya sabi ni Lloyd doon sa Ephesians chapter 2 verse 8, no? Ito yung libreng inalok ng Diyos. For by grace you have saved through faith, and that is not yourself, it is a gift of God. Upang, verse 9, not of works, lest anyone should boast. No? Ito'y gawa ng Diyos upang ang sino man ay hindi magmayabang. Meron tayong kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Minsan,
meron sa ating mga kaibigan na nagsasabi na, hindi, madali lang magbago. Ako nga eh. Di ba, ganon? Minsan meron tayong mga kaibigan na, hindi, kaya mo paglabanan ang paninigarilyo. Ako nga eh. Di ba? Minsan, yung ating mga pagbabago sa ating sarili, minsan ina-attribute natin, ako nga eh, madali lang yan, kaya mo yan, napaglabanan ko nga eh. Mali pala yun. Kaya ang sabi ng Diyos, yung grace ng Panginoon ibinigay sa atin, sapat, ito ay regalo ng Diyos sa atin, na nagmula sa Diyos upang ang sino man ay hindi magmayabang. Saga ng ating mga ginigilo ko po mga tagapakinig, wala po tayong ipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong pagmamalaki. Yung ating ginagawang pagsusumikap, ito ay bunga na lamang ng unang pag-ibig ng Diyos sa atin. Atin pong tandaan na ang Diyos ang siyang unang lumapit sa atin. Ang Diyos ang siyang unang umakay sa atin. Ang Diyos ang siyang unang yumakap upang tayo ay magkaroon ng sinasabing kapatawaran. Saga ng atin, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan kung wala ang Diyos. So ito yung panawagan ng Diyos sa kasabayang Israel na kayo'y magsilapit sa akin ng libre kahit wala kayong pera. Amen. Kaya may comment dito, Brother Loy, sabi niya, buy something free dahil may nagbayad na. Totoo Amen. yun. Oo, bayad na. Ito kasi ito yung ibinigay ng Panginoon sa atin is a gift free. Pero yung gift na yon, Ate Ellen, ay mayroong halaga. Di ba? Mayroong halaga yon. Pwede, pero hindi natin kailangan bayaran. Oh, ano ang halaga nun? Pwede. Ate Ellen, anong halaga nun? If hindi, you sa akin naman, ang point of view ko sa akin naman, ang point of view ko naman, dahil sa libre, minsan, di ba may ino-offer ang Panginoon na free? Tapos, may mga responses tayo. Iba't ibang tao, iba't ibang responses. Usually, ang response is, because it's free, it's being taken for granted. May iba na, no, they don't want any of what God is offering them. One type of person. Number two, those who take God's offers like forgiveness, salvation for granted. Tapos, tayo actually dapat ang magiging response natin dahil what He is giving us is something that is worth it. Even if it's for free, dapat ang response natin is we should be grateful, di ba? And once we are grateful, we should also be sharing it. For example, if someone gives you a cell phone, a very valuable gift, di ba? Or halimbawa, napakalaking TV or house and lot or car, anong gagawin mo? Of course, you will take care of it. Alagaan mo hanggang sa magamit mo talaga siya for a long time, if not for your lifetime, during your lifetime. So, how much more yung Panginoon? Kasi yung ino-offer niya, even if we are the richest person in this world, we cannot even buy what He is offering us, di ba? So, the more na kailangan natin na i-value. Pero, sad to say, doon sa mga tumanggap sa ino-offer niya, they are just taking it for granted. I myself has not been consistent na have been grateful for what He has offered me. So it's a reminder na ang Diyos nag-o-offer siya ng something that is valuable, na dapat ang magiging response natin is we should be grateful, and we should be grateful enough to share it to everyone so that people can also enjoy it, because it's something that is very important in our lives. Diba? Ganun, Kuya Jack. Ganun. Meron akong yung personal experience ko, first time in my life na may nagbigay sa akin ng pera na hindi ko inakala, hindi ko sabi ang halaga. Pero first time kong nakatanggap, talagang binigay sa akin, pero para sa akin sobrang laki talaga. Sobrang laki, parang sana all. Hindi ko, kumbaga, first time in my life na makatanggap ako ng ganun kalaking halaga ng pera na
Ni minsan hindi wala sa isip ko na may magbigay sa akin. Sabi ko grabe, pero sabi niya ito para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Sabi ko, wow, napakabait ng taong ito. Pero na-realize ko mga kapatid, papahalagahan mo talaga, di ba? Diba, talagang bigyan mo ng i-treasure mo talaga how much more yung kaligtasan na ibinigay sa atin. At saka yung value ng kaligtasan na ibinigay sa atin mga kapatid. Alam niyo ano ang value nun? Nandun sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Sige po. Ano ang halaga ng yung gift na ibinigay ng Panginoon? 1 Peter chapter 1 1 18 and 19. Okay, ganito po ang pagkasabi sa Tagalog na lingwahe. Na inyong nalalamang ako'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Wow. So, grabe, no? So, yung value ng gift na yon ay hindi pwedeng tumpasan ng ginto, hindi pwedeng tumpasan ng pilak, hindi tumpasan kung ano man ang bagay sa mundong ito. Is the precious blood. Iba tong klaseng dugo na hindi nabibili sa blood bank. Oh, it's more than royal blood yan eh. O, di ba sa blood bank pwede kang bumili ng dugo eh. Di ba? Magkano ba ang sa blood bank, di ba? Pero yung dugo na binabanggit dito, iba. Kasi sabi to, walang bahid. No? Walang bahid. Without spot. So, walang bahid. Meaning walang kasalanan siguro, no? Walang bahid. Walang kasalanan. Kasi siya eh. Hindi siguro katulad ng dugo natin. Napakaitim, no? Naalala ko po yung... Yan pure ang dugo. Ellen, naalala mo yung ginagamit nating illustration na magkaibigang Ilocano at saka Bisaya? Ano sabi? Ano yan, Kuya Art? Share naman dyan. Lagi niya, kasi yung kanyang kaibigang Bisaya, kasi ako po, Ilocano din ako, si Loy, po yan, pure blood na So itong mayaman na kanyang kaibigan na Bisaya, binibigyan niya ng kung ano-ano yung kanyang kaibigang Ilocano para lang masalinan siya ng dugo. And then for how many, binibigyan niya ng malaking amount. Ibigyan niya kung ano yung gusto. And then for how many years na ginagawa niya nagta-transfer ng blood, yung ibinibigay nitong kanyang kaibigan from Mindanao, nagiging pakunti ng pakunti. Kung dati 1 million, ngayon mga na lang, 10,000. Nagulat yung Ilocano. Sabi niya, pare, bakit naman ganon? Kaka-transfer ko ng dugo, parang pakunti ng pakunti yung Sabi niya, Brad, Ilocano na ako eh. Yung aking dugo ngayon ay Ilocano na. Grabe siya. Hindi, kasi pure Ilocano. Ibig sabihin, hindi naman po kasi nga kilala, pag sinabi mo Loy na Ilocano, ito yung mga tao na matipid. Gagamitin ko po yung masinop. Alam nila kung saan dapat, pero ako parang baliktad ako na Ilocano. Kasi mix po yung aking dugo. Pero ako'y nagpapasalamat pa rin doon sa dugo ng Panginoon na yun, walang amount. Wala talagang amount. Hindi mo kinakailangang salinan, bumili, gumawa ng ikabubuti o ng salvation natin. Wala talagang gagawin. Yun ay pinagkaloob na libre ng Diyos Ama at ibinigay niya yung kanyang anak. Na napakaganda nung binasa nating talata. Loy, napakaganda. I'm so blessed sa talatang ito na pinagkaloob sa atin. Napakaliwanag. Gusto kong mag-share ng illustration ng yung itong kaligtasan. Ito kasi ang kaligtasan parang transaction kasi yan eh. Katulad ng na-share ko nung nakaraan. Halimbawa, let's say si Jack binamanahan ng isang, sabihin natin 10 hektaryang niyugan sa Bicol. 10 hektaryang niyugan. Titled yan. Titled. Sipin mo. So, pinamana ng magulang sa kanya. So, kailangan, sa pagkakaalam ko, kailangan pwede siyang deed of donation or
mayroong tinatawag na deed of absolute sale. Okay? Doon sa transaction, yung deed of donation or deed of absolute share, bagaman ibibigay yon ng mga magulang ni Jack para sa kanya, pero kailangan lalagyan siya ng halaga. Kasi yan sa transaction. Okay? So kailangan may value yung ari-arian na yon para kay Jack. Pero si Jack, hindi siya magbibigay ng pera kasi libre yung ibibigay ng mga magulang niya sa kanya. So yun yung ilustrasyon ng kaligtasan, mga minamahal kong mga kapatid. Na libreng ibinigay ng Panginoon sa atin, pero ang value noon ay ang dugo ng kanyang bugtong na anak. So, kaya nga sabi nga sa next lesson natin, mga kapatid, itong salvation is a mystery. Kahit pag-aralan ito, mga kapatid, hindi maarok. Kahit ang mga angel, nagtaka sila eh. So, ganito kalalim, mga minamahal kong mga kapatid, ang misteryo ng kaligtasan na ibinigay sa atin. Na bagaman ito ay libre, ngunit ang halaga nito ay ang dugo ng kanyang bugtong na anak. Gusto ko lang balikan natin yung brother Lloyd, yung ating talata, kasi ganito ang wika niya. Bago natin talunan yung mga verses, kasi napakaganda nung natin ng discussion 55 1-7. So ang sabi po rito, mga kaibigan po namin, sa verse 2 ang sabi niya, listen carefully to me. Kasi ang tao iba-iba yung attention. Especially ngayon na pandemic, iba-iba yung pinagkakaabalahan dahil nga minsan hindi naman tayo papasok regular sa normal natin, And then yung trabaho natin dati, araw-araw pumapasok tayo. Pero ngayon, ang sabi rito ng sabi niya, listen carefully to me and eat what is good. Kailangan po yung ating kinakain araw-araw, wala namang iba. Kasi minsan marami tayong gustong kainin spiritually, dapat po maging matalino po tayo sa pagkain spiritually. Dahil ang kaaway ay gumagamit siya ng iba't ibang pamamaraan para po tayo ay ma-divert. Kaya nga po ang sabi rito, ang call ng Panginoon is, and let your soul delight itself in abundance. Kasi minsan meron tayong kinakain, nakala natin basta tayo ay tataba, Jack. Basta mapulpil yung pangangailangan natin. Minsan, kumukuha tayo ng mga spiritual, yung mga videos para lang mapunan. Tapos ang mangyayari, mapupunan ayon doon sa gusto mo. Pag hindi mo na gusto yung mensahe na yon, hindi yan yung hindi yan yung fitted para sa pangangailangan ko. Nakuha niyo po yung point? Tapos ang sabi po rito, ito po yung ito yung panawagan. Kaya ang ganda ng panawagan niya. Listen carefully, makinig po tayo ng mataman. Ang sabi, incline your ear. Ano po yung pinakikinggan natin? Kaya ang panawagan sa atin gabi, umaga, incline natin yung ating mga tenga. Tapos ang panawagan, come to me. Ang sarap. Parang yan talagang total surrender na come to me. Come to me, ang sabi ng Panginoon. And then, here, in your soul shall live. Kaya tama yung sabi, hindi lang sa material tayo nananagana, kundi yung ating spiritual. Kaya yung ating buhay nahati sa 4 na kategorya. Spiritually, emotionally, physically. Baka naman mamaya puro tayo spiritual din. Nakalimutan na natin pati yung social natin. Kailangan medyo galaw-galaw po tayo ng konti. Baka lagi tayo nakaupo kasi pandemic. Tapos ang sabi niya po, and I will make an everlasting covenant. Yun yung pinaka yung everlasting covenant, ang sabi nito, with you. Wow, ang sarap ng ating pinag-aaralan. Ano pa lang po yun. Tapos ang sabi niya po sa huli, the sure mercies of David. Pumasok dito si David. Napakaganda. Bakit po kaya kay David? Kasi kung pag-aaralan po natin yung line ni David, saan po lumabas si Jesus Christ? At ito pong si David, mga kaibigan na nakikinig, ito pong si David, siya po ay hindi perfect. Remember kung ano pong klase siyang hari? Di ba, Loy? Siya yung hari na na pinapatay niya, sinugo niya yung kanyang dahil meron siyang hidden agenda.
Ewan ko po kung nababalikan nyo yung istorya, no? Pero siya yung pinili ng Panginoon. Kaya ang sabi niya rito, indeed, I have given him as a witness to the people. Hindi po witness ng mga tao. Siya po ay binigay kasi na-witness niya how powerful yung Panginoon na nagbago sa kanyang pagkatao at binago yung kanyang puso. Kaya naging witness siya as a leader sa bayang Israel. So talagang nakikita natin talagang ang Panginoon, kahit anong sitwasyon po natin ngayon, kahit gaano tayo karumi ngayon, kung tayo ay babalik, kung makita natin yung panawagan, may libre, yung binayaran na, ay napakasarap ipagsigawan. Ang sarap sa buhay natin na any means magpagamit tayo sa Panginoon. Okay. Yung sa verse 6, part sa verse 6, yung seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Yung panawagan na seek ye the Lord. Yan. Matindi yun, mga kapatid, di ba? So yun din araw-araw, katulad ng ginawa ni David, di ba? After nung siya magkasala, matindi ang kanyang pagsisi. Kaya ang prayer niya, sabi niya, create, na-feel niya yung need. Kaya ang sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen. Kasi na-feel talaga ni David, mga minamahal kong mga kapatid, na yung espiritu na meron sa kanya hindi na tama eh. Kaya yun ang kanyang nararamdaman. Na-feel talaga ni David yung pangangailangan niya sa Panginoon. Kaya yung blessing naman ay ipinakita ng Panginoon sa kanya, yung kanyang awa, yung awa ng Panginoon sa kanya. So, itong kaligtasan talaga, mga minamahal kong mga kapatid, sabi ko nga, ito yung realization ko, it's beyond human comprehension. Hindi talaga, even the angels, in the first place, talagang hindi nila maintindihan kung bakit the Prince in heaven, the King of Kings, ay kailangan pang, the very Son of God, ay kailangan pang pumunta dito sa lupa at mamatay para sa atin. Bigyan ko lang emphasize yung word na sabi sa, and I will make an everlasting covenant with you. No? Dito sa ginawang in-offer ng Panginoon na salvation sa atin, ay inalis niya mula doon sa salvation from works. Kasi dati gumagawa sila, sumusunod sila sa mga batas upang sila maligtas. Pero yung bagong covenant na ibinigay ng Diyos sa kanila ay yung salvation by grace, through faith. No? Na ang tao ay maliligtas pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Faith of God. So, si Ellen. Sige, bago natin tapusin ito kasi nag-jump na tayo sa verse 6 and 7. Yung 7, matatapos na, Loy, no? Verse 6. Yung pagtawag natin sa Panginoon, sometimes, tatawag lang tayo pag may problem tayo, tatawag lang tayo pag down tayo. Kasi kapag all is well with us, if we are prosperous, pag may kinakain tayo, pag okay tayo sa buhay, we are taken care of, yung mga pangailangan natin is taken care of, wala, nakakalimot tayo kasi bakit syempre, mag-pray ka sa Panginoon, magpapasalamat, pero kapag kaya nga yung problema parang blessing in disguise kasi nakaka-remind na tumawag sa Panginoon no? Sabi, I call upon Him while He is near. May time din pala na ang Panginoon na ngayon, He is ever present, di ba? Pero darating pala ang panahon na mawawala din siya. Kasi tayo, di ba, like sa atin, between humans, kapag nandyan lang yung tao, andyan lang yung ating family, yung ating parents, yung ating mga kapatid, andyan lang naman yan, hindi naman yan mawawala, di ba? Pero, pero, kapag nawala na sila, doon mo palang ma-appreciate, doon mo palang
talagang mararamdaman yung value nila, di ba? So, ganun din sa Panginoon. Darating ang time, ang point na hindi na siya magiging available. So, ang sabi sa atin, reminder sa atin sa verse 6, ngayon na andyan pa siya, willing pa siya na makinig sa atin, kailangan na i-grab the opportunity na kailangan na natin na tawagin siya. Not when time is up or hindi lang kapag tayo ay may problema. All the time, kailangan natin daily, morning and evening, in between sa ating trabaho, kailangan natin na tawagin ang Panginoon. It's very important. Mm-hmm. Lloyd, dagdagan ko rin yung sa verse 6 at saka 7 na. Hindi, natalo na ako ng konti. Diretso ka na. Kasi ang ganda nung sabi niya, talagang paulit-ulit na sinasabi na, mga kapatid, yung sa verse 5, balikan ko rin ng konti kasi ang sabi po rito ng Panginoon, and nations who do not know you shall run to you. So kaya yung gawain natin, maraming uhaw sa salita ng Panginoon. Marami pa rin, ako'y naniniwala na talagang ang bawat isa sa atin ay gagamitin, katulad ng ating mga disciples, apostles, because, ang sabi rito, because of the Lord your God, hindi dahil kay David. Ito ay dahil sa Panginoon, na ang sabi niya, in the Holy One of Israel, or He has glorified you. And then, sabi sa verse 6, seek the Lord. Kaya nga, memorize natin yung Matthew, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Talagang laging unahin ang salita ng ating unahin ang Panginoon sa buhay natin. Kasi siya na yung nauna na humanap sa atin. Siya yung nauna na kasama tayo dahil create tayo ng Panginoon na i-enjoy natin yung buhay. Kasi ang buhay po natin napakaiksi. May mga kaibigan kami, nasa loob lang ng sasakyan, isa sa mga elder namin sa Caloocan namatay, Loy. Meron naman tayong kaibigan, kabaro, nagmumotor dahil sa sobrang pagod, nagkamali ng konti, hindi na po nagising, dire-diretso na po yung tulog. Kaya yung buhay po natin ngayon, ano man po yung sitwasyon natin, huwag po nating isipin na wala ang Diyos. Kundi pahalagahan po natin kasi ang sabi niya rito, while He may be found, call upon Him while He is near. Ang question ng iba, nasaan ba ang Panginoon? Bakit malayo? Alam naman natin, ang Panginoon ay laging nandyan, alam niya kung ano iniisip natin, pero ginaguide tayo ng Holy Spirit. Bakit po nawawala yung panawagan ng Diyos? Pagka tayo po ay namatay, wala na pong mananawagan. Pagka tayo po ay tulog, kahit sumigaw ka ng sumigaw, kahit sumigaw si Isaiah, hindi na po natin maririnig. Kaya habang tayo po ay nabubuhay, makinig po tayo kung ano po yung inuudyok sa atin ng banal na Espiritu sa mga gawa na akala natin tunay. Kasi yan yung nangyari po sa bayang Israel. Paulit-ulit, nagkakasala sila, akala nila okay lang. Pero Panginoon, paulit-ulit din, hanggang sa kapanahon na natin tumatawag pa rin. Kaya ang sabi niya, let the wicked forsake his way. Kasi nga, tayo mahina po tayo. Mahina tayo. And the unrighteous man, his thoughts. Kaya ang panawagan niya, let him return to the Lord. Gusto ko pong gamitin ng konti si Apostle Paul. Kasi Apostle Paul sa 2 Corinthians. Kasi tayo hindi lang basta kasi yung mga ways natin, minsan nakakalimutan talaga po natin. Kahit ako, even myself, Ellen, nakakalimut talaga ako na yung way ko lang, Loy, hindi na pala ito yung way na dapat ang Panginoon yung nauuna. Yun ang umuna sa mga plano. Hindi po hindi talaga masama, Loy, na mag-plan tayo 5 years. Pero magbigay tayo ng portion na ang Panginoon ang mag-lead ng mga plano natin sa buhay natin. Kasi minsan nakakalimutan Kasi nga iba ang konsepto ng human wisdom. Kasi 'di ba, ako before po ako muling binangon ng Panginoon, tinawagan, ang dami ko talaga, Loy, na lahat nakafocus ako sa mga motivational speaker. Kasi nga alam naman nung iba kung ano yung background ko, yung bang kailangan sa umaga. Oo, kailangan ganito, kailangan power, kailangan ganon. Pero yung po yung ibinibigay ng mundo, kabaliktaran sa ino-offer o sa binayaran ng Diyos para po sa ating kaligtasan. Tayo talagang effort kailangan yumaman. Tapos pag namatay ka, hindi naman natin madala. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians
chapter 10, yung ating paglakad sa Panginoon, yung ating kailangan bumalik sa ating Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ang sabi niya, he wrote of bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Imagine mo yon. Ang sabi niya pa sa Romans 12, yung ating palang mga thought na ito, kaya nga ang Panginoon hanggang sa mamatay siya, talagang siya ay nag-obey kasi alam niya na ito yung ikaliligtas ng bawat isa. And Romans 12:2, ang sabi po rito, we must not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi nga, nakakaaway from time to time, pero yung mga minds natin, yung thoughts natin, dahil tayo ay mahina. Ang sabi po sa, and He will have mercy on him and to our God, for He will abundantly pardon. Yung word na pardon, saan ba ginagamit to? Yung pag narinig mo yung pardon, saan siya ginagamit na Kaya, alam mo, naalala ko yung yung kwento dun sa Bible during Christ time. Yung babae na na caught in adultery, si Mary Magdalene. 'Di ba? Nung babatoy na sana siya ng mga tao, ang ginawa ni Jesus, sumulat siya doon sa lupa, 'di ba? Tapos sabi ng Jesus, kung sino man sa inyo ang may walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ay, ang nangyari, dahan-dahan na nagsialisan sila. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, babae, your sins has forgiven. Sabi niya, go and sin no more. So ito yung sinasabi dito mga kapatid, katuparan nito sa sinasabi sa aklat ng Isaiah, mga minamahal kong mga kapatid, na after that we have received the gift of salvation, mga minamahal kong mga kapatid, na yung gift na yon is, ang value nun ay yung buhay, dugo ng kanyang anak, ay tayo ay nabago na. Tayo ay nabago na. Kaya ang sabi nga ni Paul, sabi niya, if anyone in Christ, he is a new creation. Yung mga dating bagay ay wala na, lahat ay bago na. So dito mga minamahal ko, dito pinakita sa atin. Then after we have si Kristo ay nasa atin na we can live a life abundantly. Yun yung pangako ng Panginoon sa atin, na napakaganda at hindi maikumpara, mga minamahal kong mga kapatid, itong kaligtasan na isinishare ng libre sa ating Panginoon. Amen. Ellen? Yung mga na-segue dyan, yung mga dati naman ay okay ang relationship nila sa Panginoon, tapos nakalimot. Ang sabi dito sa Panginoon ay bumalik lang sa Kanya, tatanggapin niya naman, magpapatawad siya. Hindi perket nalihis na tayo ng landas ay dire-diretso na all the way na tayo. Hindi po dapat ganon. Palagi po nating pakakatandaan na ang Panginoon is always willing to pardon us no matter how big our sins are. Hindi naman singular lang ang sin. Madami yan. Kahit gaano pa yung kalaki, ang Panginoon ay magpapatawad at magpapatawad. So, tayo po ay magbalik loob kasi mas masama yung dire-diretso na, di ba? May hugot si Ellen eh. May hugot ka rin Ito talaga kasi, yung di ba tayo experience natin, di ba, na tayo ay medyo nakalimot. So ngayon tayo ay tinatawagan ulit ng Panginoon na magbalik loob. Balik loob. Hindi pa. May second chance pa tayo. Hindi pa finish ang everything sa atin. Natulog lang tayo. Ngayon ay magigising na naman tayo. Sleeping. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating mga buhay. No? Hanggat tayo ay buhay, hanggat tayo ay humihinga, ang Diyos ay patuloy na nandyan sa atin, nakatingin sa atin, at nag-o-offer ng isang buffet. Eat all you can. No? Eat all you can. Yung pag-ibig na sagana, yung pag-ibig na madami, yung pagkapatawad na sagana ay ibinibigay ng Diyos sa atin sa taong mga makasalanan na katulad natin. So, kaya ating ito tanggapin at kainin ng merong kasiyahan.
Ayan. Kahit nga yung ano mga kapatid, yung sa right from the very beginning, di ba? Di ba, nung kinreate ng Panginoon, Garden of Eden, na si Adam and Eve, perfect, tapos nagkasala. Tapos dumating naman sa panahon ni Noah, sobrang kasalanan, nagkasala naman ng tao. Then during sa time ni Abraham, during sa time ni Jacob, yung buhay pa is ups and down. Ganun mga kapatid. Hanggang sa panahon natin ngayon, pero makikita natin, ang Diyos ay hindi talaga niya pinabayaan ang kanyang bayan. Amen. Kahit ganong pag-apostatize mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos, yung kamay niya ay lagi niyang ini-extend hanggang sa panahon natin ngayon mga kapatid. Kaya nga, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi masusukat. Talagang napakahaba. Siguro kung ano ay napakahaba ng tisi ng Panginoon na inaabot niya tayo kahit sobrang layo na tayo sa Kanya. Di ba sabi sa Psalms, a righteous man may fall 7 times but he rises up. So tayo man ay matisod, mahulog ng kahit 1, 2, makapitong beses pa, dapat tayo ay palagi lang na babangon ulit. Bangon lang ng bangon. Kahit na tayo ay nadadapa. Wala namang hindi nadadapa sa Christian walk eh. Lahat naman nadadapa. Pero ang pinagkaiba natin ay dapat tayo ay babangon at babangon. Amen. Kapag madapa tayo, alam natin kung saan tayo hihingi ng tulong. Kapag nadapa, kung kanino kamay tayo hawak. Kapag ka nadapa, tumayo at magpagpag. Tapos lakad ulit. Di ba? Parang ganon. Nagkamali ka, nagkasala ka, tumayo ka at magpagpag, kalimutan mga bagay at magpatuloy ka sa buhay. Amen. Sarap. Okay, muli sa gabi pong ito, mga minamahal po naming mga nakikinig at nanonood, marami pong salamat sapagkat alam mo dito ko na-appreciate na parang yung ating mga leksyon ay napakasarap talagang talagang masarap pag-aralan, masarap balikan. Kaya tama yung yung sa huli magti-take na rin ako, final take ko rito. Ang sabi ng Panginoon na incline your ear, come to me. Kasi nga ang Panginoon, ang sabi niya pa sa 6 ay seek the Lord. Hanapin po natin araw-araw ang Panginoon. Tama yung sabi po ng aking mga kasama na kahit po ako mga kapatid, hindi po perpekto ang inyong lingkod. Isa man po sa amin. Pero napakabuti po ng Diyos na kailanman ay palaging kumikilos. Kaya nga malaki po ang pagka nakita po natin na tayo ay makasalanan, dahil tayo po talaga ang likas natin ay makasalanan. Ang sabi talaga rito ni Propeta Isaiah ay tayo ay humingi ng tawad, yung repentance. Tayo po ay bumalik sa ating Panginoon. Kasi siya lang talaga yung mag-aakay sa atin, magbibigay ng lakas sa atin. Kasi ang tao, imbis na magpatawad po tayo, lalo pa nating natatapakan. Naging ganun po ako sa buhay ko. Kala mo naman napaka-perfecto. Pero ako po ay nagpapasalamat sa biyaya doon sa pagbili ng dugo sa cross ng Kalbaryo ng ating Panginoon na isa ako at ako po ay excited na makasama ang Panginoon sa langit na bayan. At sa akin din pamilya, sa aking mga pamilya, sa aking po mga mahal sa buhay. Kaya sabi po rito ng aking kuya, naka-tune in din siya. Good evening, my brother. And sa Revitalize, hindi po company ito, wala po kaming binibenta. Ang amin lamang binibenta rito ay ang dugo ng Panginoon. Libre. Meron pa tayo dito, starter kit. Pino-promote. Starter kit. Bigyan natin yung starter kit ni Pastor Bry. Maganda yun Ang ganda ng message, total surrender. Okay? Final take po ng bawat isa sa atin. Ako po nakapagbigay. Maraming salamat sa Panginoon, Doy. Thank you so much. Jack, Helen. Kung meron pa po tayong gustong yung final take ko dito mga kapatid, yung sinabi ni Apostle Pablo sa Philippians chapter 3 verse 8. Basahin ko po sa Tagalog. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay
at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. So, ito yung mga kapatid ang, kumbaga, i-surrender, isuko na natin sa atin lahat. Kumbaga, kung ang Diyos nga ay nagbigay ng regalo na ang value ay ang kanyang bugtong na, ang dugo ng kanyang bugtong na anak, ano man ang kapalit natin. Walang ibang mga minamahal kong mga kapatid, hindi ginto, hindi pilak, hindi bahay, kung hindi yung sarili natin ang ibigay lagi natin sa Panginoon. Amen. Sa akin naman, ang ino-offer ng Panginoon ay libre, something that is free, but hindi necessarily cheap. It's something that is costly and valuable. So, dapat ang maging response natin ay dapat pahalagahan natin at i-share natin. Kailangan natin na also makita sa ating lifestyle, sa ating pag-iisip, yung gratefulness natin sa ino-offer niya, which is His blood. Amen. For our blood, in replacement of our blood. Tayo dapat yun pero hindi enough yung blood natin So, we should be grateful. Amen. Jack? Yeah, Jack? Final take ko, let us fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So, ang ating lamang po kaligtasan ay nakatuon, ay na kay Kristo lamang. Siya ang tanging daan, ang buhay, at ang buhay. Amen. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. At kung kayo po ay kinikilos, patuloy tayong magpakilos sa banal na Espiritu, spread po natin. At ito po ay libre na kaloob ng ating Panginoon. At marami pong salamat. Muli, bukas po ng gabi, ang ating pong oras ay eksakta 6 p.m. 7 p.m. 7 p.m. Diyan po sa atin sa Pilipinas.
bago po tayo manalangin mga minamahal mga kaibigan, mga kapatid, pasalamatan po natin si Amber Murillo sa pagpagamit ng kanyang music. Sa kanya po yung music na piniplay natin ngayong gabi, mga minamahal po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dahil namin Diyos, makapain ka po salamat sa lahat. Salamat ng marami, Panginoon, sa kaloob na kaligtasan na binigay sa amin. Na ito ay libre, na inalok sa amin. Salamat namang banal na sa magitan nito ay nabago ang aming buhay at patuloy kami, Panginoon, nalakad sa ngayon sa inyong kalooban. Palain niyo po ang bawat mga kaibigan, mga kapatid na nandito ngayon na sumusubaybay sa programang ito, na ang bawat isa ay ma-revitalize sa aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Ano man ang aming pinagdadaanan, Panginoon Diyos, sa buhay, kami ay nakaranas ng maraming suliranin, mga pagsubok, ano man Panginoon ang mga hindran sa buhay namin. Salamat sapagkat ang inyong pangako ay patuloy namin pinanghawakan na kayo ang siyang magbibigay sa amin ng lakas, kayo ang siyang magbibigay sa amin ng pagkatagumpay. Salamat namang banal, purihin po ay magpakailan pa man. Ang lahat ay tuminihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyo. Paalam po at God bless po sa ating pong lahat. See you tomorrow.